Ayan, good morning mga tol, at salamat sa Diyos sa panibagong araw, sa araw na to na makipag-share na naman tayo ng tips at idea sa mga ating mga subscriber at sa mga mamamayang Pilipino at sa mga ordinaryong Pilipino. At salamat sa Diyos at mega love shoutout sa lahat ng mga masisipag na tatay dyan at sa lahat ng mga OFW at sa lahat ng mga saan man sa kayo ng mundo at ng Pilipinas. Ayan, mega love shoutout. Sa part na to, ito yung part 2 mga tol, at tuturo ko sa gagawin na ngayon natin kung paano ba gumawa ng dikalan na tipid. Okay, maraming nauso mga tol na mga kalan ngayon, tulad ng mga use oil kalan, meron pa yung methane gas na kalan, at meron din yung iba't iba, maraming klase, di ba? Ngayon may tuturo ko sa inyo, at disclaimer lang po, hindi ko lang sure kung pwede ba ito sa ibang lugar tulad ng Metro Manila, or ang pagkakalam ko sa mga probinsya talaga applicable to. Ayan, para samahan nyo ko, gagawin natin. Let's go! Welcome back guys. Ayan, welcome back. Meron tayo ditong, nakikita nyo, meron tayo ditong bote ng alak. Kaya sa mili kayo, basta pag itong size lang pwede na. Tapos may tubig. Pero set aside muna natin siya, at mamaya pa natin siya mga gamit. Basta mag-ready lang kayong ganito. Okay? Then yung lata na kinuha natin sa Jollibee, hingin natin. Okay, ito yung gagawin natin ngayon. At saka yung any lata ng sardinas or corn beef. Okay. Let's go mga tol. Then gamit tayo ng nail, pako, maliit tsaka malaki. And dahil wala pa akong martilyo dito mga tol, pasensya na. Gagamitin ko lang pang pokpok tong slice ko. Okay. Tara mga tol. Una, sukatan natin to. Sukatan lang. Sukatan natin mga tol. Okay na, may butas na mga tol. Bali ito yung bubutas natin ngayon.
Huh. Promise, pinahirapan ako dito. Ano kasi wala tayong sariling gamit dito sa Manila, lahat ng mga tools ko, kaya medyo hirap tayo. May martilyo, wala tayo. Mahirap tayo boss. Pero may mga pang gamit kayo, pang butas, mas maganda po. Tulad yung pang can opener yan, mas maganda para hindi na kayo maglilinis. Kasi ako maglilinis ko pa yung mga ipin-ipin, di ba? Yan. Tara, samahan nyo ulit para sa susunod na step. Let's go! Pagpalang araw sa inyo mga tol at mga ka-jobs, at tara samahan nyo ako mga tol at bibili ngayon tayo ng bakal, ng patungan, at wala tayong gamit kasi hindi tayo makagawa, pero pwede lang kayo gumawa kung gusto nyo po. Pwede kayo gumawa ng square o pabilog o kung anong gusto nyo design, pero ako wala akong gamit dito sa nasa Manila lahat, kaya bibili lang tayo. Nasa worth 200 plus lang naman eh. Tara, let's go mga tol, samahan nyo ako. Let's go. Sa akin, bibili na lang ako. Okay? Tara, let's go mga tol. Galing na ako nakaraan dito eh, pero hindi ako nakabili kasi kulang yung budget ko ba. Nay, kunin ko na. Ito yun. 150. Ayo, pwede kayo gumawa lang. Mataas na eh. May lata ka ba dyan, Nay? Lata. Lata? Sample ko lang kasi yung lata sa ilalim. Lata ng mga ano lang. Mataas eh. Baka di magkasya yung lata. Ito mataas oh. Yan na ya. Pila na mataas lang. Pila. Kaya ayun lata nyo. Lata sa ano ng mga pintura. Wala kayo. Hey. Ito. Ano mataas? Kasi kaya yung lata. Kaya. Yan. Yan kailangan natin. Ante, thank you. Ay, sorry. Ito mga tol, nakabili na tayo. So tayo sa bahay. So ayun mga ka-jobs, mga tol, meron tayong bakal yung binili natin kanina. Ito, bali nga tol, kasi sabi ko pwede kayong gumawa ng ganito kung gusto nyo, pero kung wala kayong gamit, pwede nyo bumili kung meron sa mga market ninyo, sa mga hardware kung meron. Pero di ko lang sure kung meron lahat dito kasi meron available. And then yung lahat ng ginawa natin. Okay. Then yung sabi kong set aside natin kanina, ito yung bote, mga gamit natin. Tara mga tol, samahan nyo ako at samahan tayo ng Diyos kung paano natin paganahin ngayon ito yung palandi tipid na nauso ginagawa ng mga taga Mindanao, lalo na sa South Cotabato. Ayan, salamat sa Diyos at abangan nyo yung part 2 mga tol, kung paano natin siya papaganahin at paano, anong kailangan nyong gamitin para umapun siya. Let's go mga tol, bye bye and see you in the next video and thank you for watching. Let's go.